sa araw nito, Lord. Salamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa aming Panginoon. Naway, mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon Lord God. At tulungan kami, Panginoon, na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming po salamat. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, ang aming topic po ay about sa pananampalataya natin. Kung tunay na naniniwala tayo sa Diyos, tiyakin din naman natin na mayroon tayong totoong pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa 2 Corinto 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman na nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So yun, sabi dito, suriin ninyo ang inyong sarili. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang mayroon pananampalataya tayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Balang tinetest talaga ng Panginoon kung ano ba talaga yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya suriin natin yung ating mga sarili kung totoo ba talaga yung ating pananampalataya at kung sinasabi lang natin ito sa ating sarili. Kasi madali naman talaga sabihin lang na tayo ay mga nananampalataya. Pero hindi naman nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya dapat suriin natin ating sarili. At sabi po din sa 1 John 3:6, yan. Ang sabi po, ang nananatili sa Kanya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So, kung talagang tunay tayong nananampalataya, tayo ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan. Kasi doon natin mga papakita sa Panginoon kung tayo tunay ng mananampalataya. Kasi iiwasan natin yung mga kamalian, mga anumang kasalanan. Kasi bilang mananampalataya ni Kristo, kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, di ba yan ang nagiging dahilan para tayo ay mapawalay sa Kanya. Yan. At sabi rin po sa Josue 1 verse 8, huwag mo kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagkulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So ito po yung isang katangian ng bilang isang mananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, dapat nagbabasa at nag-aaral tayo ng Biblia araw at gabi. Isang katangian na tayo ay mananampalataya ni Kristo. Dahil kung tayo ay ng mga nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin, tayo ay nakikinig sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung tayo ay nagdadasal, tayo ang nagsasabi sa Panginoon ng ating mga gusto. At kung tayo naman ay nagbabasa ng Biblia, ang Panginoon na nakikiusap sa atin kung ano ba yung dapat nating ginagawa. Kaya dapat bilang mananampalataya, lagi tayong nagbabasa ng Biblia. At sa huli po, sa mga ngaral
12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So may katungkulan talaga tayo. Yan. Kung mananampalataya tayo, mas pipiliin natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Yan. Tayo ay bilang mananampalataya, ang tungkulin natin ay maglingkod sa Panginoon upang ipakita natin kung talagang tunay ang ating pananampalataya sa Kanya. Yan po. Yun lang po. Sana po ay may natutunan po yan. Natako na po tayo sa ating gawain na makikinsa tayo sa Panginoon sa ating